Senador Bong Revilla Jr. sumuko sa Philippine National Police kagabi kaugnay sa kaso ng flood control anomaly sa Bulacan. Former Senator Bong Revilla Jr. dinala na sa Sandigan Bayan matapos sumuko sa mga otoridad kagabi. Secretary Vince Dizon tumestigo laban sa 9 na opisyal ng DPWH Mimaropa. Office of the Ombudsman iginiit na pananagutan at hindi pagnanakaw ang pagsasauli ng pondo sa flood control. Reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kulang sa ebidensya ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong. Vice President Sara Duterte tinawag na fundraising ang planong paghahain ng panibagong impeachment laban sa kanya. At 19 na tao patay bunsod ng nagpapatuloy na wildfire sa Chile. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, January 20, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government na kusang sumuko kagabi sa Philippine National Police si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, tumawag sa kanya ang dating senador matapos matanggap ang warrant of arrest at pinayuhan niya itong sumuko at harapin ang kaso. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan, live. Lea, kumusta ang naging magdamag ni Senator Bong sa Campo Crame at ano yung sumunod na hakbang ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Maayos naman daw na nakapagpalipas ng gabi sa loob ng Campo Crame si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ito'y matapos nga ang ginawang pagsuko nito kagabi kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, sumailalim ang dating senador sa medical check-up at booking procedures gaya ng ordinaryong akusado. Maayos din daw ang kalusugan ng dating mambabatas. Tiniyak naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na kahit na kaibigan niya si Senator Bong ay hindi ito bibigyan ng special treatment. Nag-surrender po siya kagabi between 8 and 10 p.m. Nasa Facebook Live pa yon, so nakikita niyo naman. He was duly processed. He was read his rights. He was made to go through the entire process kung paano tanggap ng isang voluntary surrender. Ella, kanina umaga, dinala na din ito sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa return of warrant. Hinihintay din ng pambansang pulisya ang kanyang commitment order kung saan ito ikukulong. Nauna nang sinabi ni SILG na malabong sa custodial center sa loob ng Camp Crame ito ikulong. Sasailalim daw kasi sa demolition ang custodial facility dito sa loob ng kampo. We are now ready to bring him to the Sandigan Bayan kung saan sila ang magdidesisyon kung saan siya i-detain. Wala na po sa kamay namin yan. But safe to say, dito po sa Camp Crame ay isasara na namin yung custodial unit dahil doon nilalagay ang bagong headquarters ng itong building na to. May gagawa ng bagong headquarters eh. So yun ang napiding site. So it's about to be condemned and so bahala na ang Sandigan kung saan siya ilalagay. Ella, kasabay ng pagsuko ng senador, ipinasurrender na din daw ang nasa 20 armas ng dating mambabatas na kinabibilangan ng 7 long firearms at 13 short firearms. At sa 7 akusado, Ella, sa maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan, 6 na ang hawak ng mga otoridad, kabilang nga si Revilla. Ella?
Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Dinala na sa Sandigang Bayan si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. matapos sumuko sa mga otoridad kagabi. Samantala, tumistigo naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa kahiwalay na kaso ng mga DPWH officials na humihiling na makapagpiyansa. Mula sa Quezon City, ang detalye sa report ni Evan Alvarez Live. Evan, bakit dinala si Revilla dyan sa Sandigang Bayan? Aga dinala ngayong araw sa Sandigan Bayan si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. para sa return of warrant at pag-i-issue ng korte ng commitment order. Pasado alas 10 ng umaga nang mismong dalahin ni Secretary of Interior and Local Government John Victor Revilla si former Senator Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kasama ni Revilla ang kanyang pamilya nang dumating sa anti-graft court para sa mga prosesong gagawin pagkatapos niyang sumuko sa mga otoridad. Kailangan ito para sa return of warrant sa korte at para din sa pag-i-issue nito ng commitment order. Dito malalaman kung saan siya mananatili habang dinidinig ang kaso gayong walang nakaatang na bail para sa kasong malversation. Ayon kay Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla, mayroong iba't ibang facility kung saan posibleng iditinig ang dating senador. Sarado na yung Crime Custodial Facility. So available na lugar dito ay Karingal, Ayatas at saka Bigitan. So nasa discretion na naman. Samantala, nagtipon-tipon naman simula kaninang alas 7 ng umaga ang mga tagahanga ni Revilla sa labas ng Sandigan Bayan upang ipakita ang suporta dito. Karamihan sa mga ito ay galing pa sa mga bayan ng Cavite gaya sa Novelete, Rosario at Kawit. Para sa kanila, walang kinalaman si Revilla sa nangyayaring flood control scandal. Naniniwala po kami na wala pong kinalaman at hindi sangkot si Senator Bong Revilla doon sa mga akusasyon na ipinapako sa kanya ngayon. Hinarap niya ito magabi, personal siyang sumuko, dahil naniniwala siya sa India na wala namang kinalaman, hindi naman para magtago. Ang taong wala namang kasalanan at wala namang kinalaman doon sa usapin ng flood control. Isa si Revilla sa kinasuhan ng Ombudsman ng graft at malversation dahil sa umano'y pagkakasangkot sa Ghost Flood Control Project sa Pandig, Bulacan. Samantala, sa ibang kaso naman ng substandard flood control project sa Oriental Mindoro, tumestigo si DPWH Secretary Vince Dizon laban sa siyam na DPWH officials ng Mimaropa na humihiling na makapagpiyansa sa kaso rin ng malversation. Ayon kay Secretary Dizon, kumpiyansa sila sa mga ebidensya na kalap na makakapagpatunay na mayroong nangyayaring anomalya sa ilalim ng mga opisyal na ito. Mabilis ring natapos ang pagtistig ni Dizon kumpara sa ibang naging witness ng naturang petition to bail hearing. Aga hanggang ngayon ay nasa loob ng Sandigan Bayan 3rd Division Courtroom si Revilla kasama ang kanyang pamilya. Samantala, umalis na si SILG Remulla at talagang hinatid lang ito si Revilla para sa kanyang processing. Ngayon, nakaantabay tayo kung ano yung magiging desisyon o magiging pautusan ng korte kung saan iditinig ang dating senador. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan at Maraming salamat, Evan Alvarez. Nanawagan si Cavite 1st District Representative Jolo Revilla ng patas na pagtrato sa ilalim ng batas para sa amang si dating Senator Bong Revilla. Ito ay kasunod ng kusang pagsuko ng dating senador sa mga otoridad matapos madawit sa issue ng Ghost Flood Control Project. Giit ng kongresista, ang kusang pagsuko ng ama sa mga otoridad ay isang matinding hakbang para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Patas na treatment sa ilalim ng batas at hatol na nakabatay sa ebidensya ang panawagan nito.
Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI sina Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan, at JP Mendoza, dating Construction Section Chief sa Senado kagabi. Ang pag-aresto ay base sa warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng isang umano'y ghost flood control project sa Bulacan. Ayon kay Senate President Tito Soto, pinayagan niya ang pagsilbi ng warrant at ipinaalam na rin ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Nauna nang nakulong sa Senado ang dalawa noong nakaraang taon matapos umanong magsinungaling sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa mga irregularidad sa flood control projects. Pinatunayan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na totoo ang ilan sa Cabral files na hawak ni Representative Leandro Leviste. Ito ay sa gitna ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Isinumite ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga hawak nitong dokumento na tinuguri ang Cabral Files. Nagdalaman ito ng listahan ng infrastructure projects kung saan nakasulat rin kung sino-sinong opisyal at mambabatas ang nagsumite sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inilahad ni Congressman Leviste ang ilan sa mga impormasyong kanyang natuklasan batay sa naturang mga dokumento. I have here a printout of the list of over 17,000 projects, and they are actually divided into 12 major tags. Mr. Chair, it would be worth reading the major tags. There is a allocable of 401.3 billion, BINI 10 of 6 billion, BIP on top of 33.4 billion, SENTI 2025 of 100 billion, F1 of 10 billion, N1 Prio 1 of 20 billion, non-allocable of 61.5 billion, OPESAP of 8 billion, OT2 of 21.27 billion, SANDI of 14 billion, Senators of 20.5 billion, and SMB/others of 25.6 billion. This is based, sir, on the copy that I obtained, as well as another copy that I have seen that was separately obtained from the DPWH. Pinakumpirma naman ni Senate Blue Ribbon Chairperson Panfilo Lacson sa DPWH kung pamilyar ang mga ito sa naturang dokumento. Itinanggi ito ni DPWH Undersecretary Ricardo Bernabe III at sinabi na wala umanong kopya ang ahensya ng nasabing listahan. Dahil dito, nagbigay si Congressman Leviste ng kopya ng mga dokumento sa DPWH upang kumpirmahin kung totoong galing ito sa ahensya. Mr. Chair, we are comparing the documents now, and what we have is the second batch of documents pertaining to the district allocations budget allocations per district. As to the first set of files given to us, we have no personal knowledge of these files. Can you make a quick perusal para ma-determine nyo alin ba dyan yung pwede nyo agad na masabing ang source talaga DPWH at masabi nyo hindi yung iba? Kung hindi naman, you can do it at a later date, ano? Kung gusto niyo iuwi. Mr. Chair, ito pong pangalawang set of files, we can validate. Ito po yung hawak ko ngayon. Ito pong first set, we will have to look into this. But I would surmise baka ito po yung galing sa computer ni late Undersecretary Cabral. Kaugnay nito, sinabi ni Senador Lacson na maaaring ipagpatuloy ni Congressman Leviste ang pagdalahad ng detalye ng mga kumpirmadong dokumento sa mga susunod na public hearing ng komite. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglabas ng reaksyon ang Office of the Ombudsman kaugnay sa naging pahayag ni Curly Discaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon na pakiramdam umano nito ay ninakawan siya
nang hilingin ang restitution kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Giit ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na ang pagkawala ng pondo para sa flood control ay hindi lamang usaping pera kundi direktang banta sa kaligtasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Ombudsman, maling-mali at isang malaking kalokohan ang tawaging pagnanakaw, ang pagbabalik ng ninakaw na pondo dahil ang taong bayan ang unang ninakawan. Binigyang diin din ito na ang pagsasauli ng pera ng gobyerno ay hindi pangingikil kundi isang malinaw na anyo ng pananagutan. Hiniling na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagkansela sa pasaporte ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Sa isang panayam, inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na hiniling na nila ito sa Department of Justice at sa Department of Foreign Affairs. Inisyuhan ng arrest warrant si Ang kaugnay ng kasong kidnapping with homicide sa mga nawawalang sabungero. Peke ang gamit na plaka at hindi pa rehistrado sa Land Transportation Office ang Ferrari na nakuha sa parking lot ng condominium unit ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Base sa isinagawang validation ng Philippine National Police Highway Patrol Group, ang plaka ay nakapangalan sa ibang individual na may kaparehong model ng sasakyan. Bukod sa Ferrari, mayroon ding dalawang sasakyan ang hindi dumaan sa clearance ng HPG kabilang ang GMC at Cadillac. Noong nakaraang linggo, 12 sasakyan ang kinumpiska ng HPG sa property ni Ko sa Pasig. I have talked with the LTO chief just right now. Sabi niya walang records din sa LTO. So, gawa-gawa lang yung plaka pala na yan, sir? Obviously, gawa-gawa ng plaka. In fact, nagalit nga yung may-ari ng plaka. Bakit siya in-involve dyan? Tuloy lamang sa pagtatrabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng paghahain ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa Malacanang, hindi magiging hadlang sa mga serbisyo ng gobyerno ang reklamo sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinikilala ng palasyo na ang mga ganitong hakbang ay bahagi ng demokratikong proseso na itinatadhana ng saligang batas. May sagot naman ang palasyo sa tanong kung kumpiyansa pa rin ba ang Pangulo na mayorya pa rin ng mga kongresista ay sumusuport sa kanya. Ang Pangulo po ay naniniwala na ang mga mababatas natin ay gagamit ng kanilang pag-iisip, kanilang puso at sila ay naaayon sa batas at hindi para sa pansariling kapakanan lamang. No choice ang presidential son na si House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kundi sundin ang impeachment process laban sa amang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Vice Chairperson ng House Committee on Justice. Samantala, mayroon namang hanggang ngayong linggong ito ang iba pang maghahain ng impeachment complaint laban sa Pangulo para makasama sa consolidation ng impeachment bago tuluyang ma-initiate ang isang reklamo at mag-umpisa ang 1-year ban rule sa proseso. Ang detalye sa ulat ni Rosa Ligos. Hindi mahaharang ng anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang reklamong impeachment laban sa amang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kahit ang nakababatang Marcos ang tagapanguna sa House Committee on Rules. Ayon kay Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores, Vice Chairperson ng House Committee on Justice, kailangang sundin ang panuntunan ng Kamara kaugnay ng impeachment process. Araw ng Lunes, January 19, nang ihain ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay PBBM dahil umano sa paglabag nito sa saligang batas, graft and corruption at pagtataksil sa tiwala ng publiko. I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. So even if he is the majority leader and even if the impeachable officer that is complained of is his father, wala siyang magawa because ang procedure talaga is that after it is included in the order of business, then in 3 days it has to be referred to the Committee on Justice.
Oras na maipadala sa tanggapan ni Speaker Faustino Bogie III ang impeachment complaint, kailangan itong maisama sa order of business sa loob ng 10 session days. Samantala, dapat namang ma-refer ang reklamo sa House Committee on Justice sa loob naman ng 3 session days. Kapag na-refer na sa House Justice Panel ang reklamong impeachment, initiated na ito at wala nang iba pang impeachment complaint na maihahain sa loob ng 1 taon laban sa kaparehong opisyal. Kaya ayon kay Congressman Flores, kung may maghahain pa ng ibang reklamong impeachment laban sa presidente, dapat gawin na nila ito sa lalong madaling panahon. Once the first one is deemed initiated, it will set a bar, for all other impeachment complaints. So they have to, if they intend to file an impeachment complaint, they must do so at soon as possible time para di pa barred by the 1-year bar rule. No? Kasi kung nasimulan na yung isa, wala na talang matanggap na impeachment complaints as far as the same impeachable officer is concerned. Nagpahayag na ang Makabayan Bloc lawmakers na maghahain ng kanilang impeachment complaint laban kay PBBM. Bukod pa ito sa reklamong plano ring umanong ihain ng mga individual na mga taga-suporta ng mga Duterte. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na kulang sa ebidensya ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakalinya ang pahayag na ito sa naunang sinabi ni Speaker Faustino Bogie III na wala itong nakikitang batayan sa reklamo. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, bakit nasabi ni Representative Adyong na walang ebidensya ang impeachment complaint laban kay PBBM? Ella, mahina nga at saka kulang sa katiwa-tiwalang ebidensya. Ganyan inilarawan ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong yung kauna-unahang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ng kongresista, inaasahan ng papalya itong makakuha ng sapat na boto para makausad sa verification state ng Kamara. Tilaan niya binuo ang reklamo para lamang sa media consumption kaysa seryosong pagsusuri alinsunod sa konstitusyon. Hindi rin anya ituturi ng House of Representatives ang impeachment bilang press statement o galawang pampartido. Titiyakin ding mayroong malinaw na batayan, subalit sa partikular anyang reklamong ito, wala itong nakikitang ebidensya. Ganito rin ang posisyon ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bogie III. Anya, wala itong nakikitang batayan na magbibigay katwiran sa isinampang impeachment complaint laban kay PBBM. Samantala, Ella, si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice tinawag namang basura yung impeachment complaint laban kay PBBM na nakabatay lang anya sa mga news article. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Tinawag na fundraising ni Vice President Sara Duterte ang banta ng panibagong impeachment complaint na ihahain laban sa kanya sa House of Representatives. Sa isang panayam sa Vice Presidente, sinabi nito na inaasahan na niya ang paghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Naniniwala rin siya na puro pera lamang ang issue ng impeachment na ginagamit para mapapirma ang mga miyembro ng Kamara. Magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. It's all about the money dyan. Samantala, wala pang pahayag si VP Sara kaugnay sa impeachment complaint na inihain naman laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, hinihintay o hihintayin na lamang niya ang development nito sa mga susunod na araw. Malaki ang ibinaba sa bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap
sa huling quarter ng 2025. Ayon sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research, mula 54% noong Setyembre, bumaba sa 37% ang self-rated poverty na katumbas ng humigit kumulang 4.5 milyong pamilyang nakaahon sa kahirapan sa loob lamang ng isang quarter. Kasabay nito, bumaba rin ng 19 na puntos ang self-rated food poverty, senyales ng mas maayos na access ng mga pamilya sa pagkain. Gayunpaman, tumaas naman ang self-rated hunger sa 16% o tinatayang 4.2 milyong pamilya na nagsabing nakaranas sila ng gutom kahit minsan sa nakalipas na 3 buwan. Ayon sa Okta, nananatiling mas mataas ang antas ng kahirapan at gutom sa Mindanao kumpara sa iba pang rehiyon ng bansa. Dagdag pa ng grupo, bagamat may malinaw na pagbuti sa kalagayang pangkabuhayan, kailangan pa rin ng tuloy-tuloy at mas targeted na mga programa ng pamahalaan upang tuluyang matugunan ang gutom at kahirapan ng mga Pilipino. Ang survey ay isinagawa mula December 10 hanggang 14, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa. Nagsasagawa ngayon ang pagdinig ang Senate Committee on Basic Education kaugnay ng ilang issue sa edukasyon. Kabilang na dito ang pamamahagi ng ayuda sa mga mag-aaral, partikular na ang voucher programs. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang mga napag-usapan dyan sa hearing ng Basic Education? Problema sa pamamahagi ng voucher programs. Ito ang isa sa mga issue na inisyal na natalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ngayong araw. Ilang magulang ang nagreklamo sa tanggapan ni Senador Raffy Tulfo kung saan iniipit umano ng paaralan ng school documents ng mga estudyante. Ayon sa Senador, nakikita nito ang patong-patong na problema sa implementasyon ng programa. May pumunta po sa akin ng mga estudyante dahil hindi po nabayaran yung kanilang voucher. Hindi na ibigay yung kanilang voucher. Therefore, what the school did was to hold their papers. So therefore, hindi sila makapag-enroll ulit. Kumbaga na hostage yung kanilang mga school documents because of that voucher program. At ang sabi naman po ng DepEd, may problema daw sa billing, etc. etc. Kilala naman ni Senate Committee on Basic Education Chairperson Bam Aquino ang pag-usad ng mga reforma na isinusulong nila sa Kongreso. Pangunahin na dito ang Private Basic Education Voucher Assistance. Paliwanag ni Senador Bam, isinusulong ang programang ito upang bigyan ng mga magulang ng kalayaang pumili ng paaralan angkop sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Alam ho natin na congested ang ating mga public schools at isang paraan para mapaluwag at mabigyan ng magandang edukasyon ng ating mga kabataan ang pakikipag-partner sa ating mga private schools. Ito po'y ginagawa na ng ating gobyerno pero nais po nating palawakin pa. Pero nais rin po natin makita ang isang sistema na wala pong mga nakikitang, na wala pong korupsyon at wala pong mga ghost student. Isa pang binigyang diin ng Basic Education Committee Chair ang suporta sa mile-long schools o ang pagpupuno ng mga silid o kulungan sa silid-arana lalo pa sa mga liblib na lugar. Bukod dito, sinabi rin ni Senador Bam na isinasapinal na nila ang 10-year education plan kung saan nakadetalye ang iba't ibang mga kinakailangang reforma pagdating sa edukasyon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nagbabala ang Department of Health sa publiko laban sa mga peking advertisement, social media post at website na gumagamit ng pangalan ng ahensya at ng mga doktor upang magbenta ng produkto gaya ng thyroid at goiter supplements. Binigyang diin ng DOH na wala itong ini-endorso na anumang ganitong produkto
at ang mga ipinapakalat ng naturang account ay walang pahintulot o kaugnayan sa kagawaran o sa mga opisyal nito. Paalala ng DOH sa publiko, manatiling mapagmatyag, huwag magbahagi ng hindi beripikadong impormasyon at kumuha lamang ng tamang impormasyong pangkalusugan mula sa opisyal at lehitimong DOH platforms. Nagbabala ang Philippine Space Agency o PhilSA na posibleng bumagsak sa Pilipinas ang rocket debris ng China. Ayon sa PhilSA, maaaring bumagsak ang rocket debris sa bahagi ng Puerto Princesa sa Palawan o sa Tubataha Reefs Natural Park. Pinalipad ng China ang kanilang Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Site sa Wenchang kahapon. Babala ng PhilSA sa publiko na huwag hahawakan ang rocket debris dahil sa toxic substance nito, partikular ang rocket fuel. Pinasinayaan ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority, pamahalaang lungsod ng Maynila at Department of Budget and Management ang pagtatayo ng isang senior citizen at pet park sa lungsod ng Manila. Layo nitong magkaroon ng sustainable at environmental friendly na lugar na maaaring pasyalan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, kailan target na matapos at mabuksan yung proyekto? Aga, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, target nilang matapos o maisagawa yung inauguration nitong Senior Citizen at Pet Park sa Pandacan, Maynila bago yung araw ng Maynila o sa June 24 o kaya naman ay 5 months after ng groundbreaking ngayong araw. Sa madilim at maalikabok na espasyo sa ilalim ng Skyway, isang luntiang pasyalan na ang uusbong sa Nagtahan, Pandacan sa lungsod ng Maynila, kung saan pinangunahan ngayong araw nina MMDA Chairman Romando Ortez, Manila City Mayor Isko Moreno at iba pang opisyal ng pamahalaan ang groundbreaking ceremony ng isang senior citizen at pet park sa Plaza Azul. Ayon kay Mayor Isko Moreno, layo ng nasabing proyekto na bigyang buhay ang dating tiwangwang na lote na naging peligroso sa mga residente sa loob ng halos 3 taon. Dagdag pa ni MMDA Chairman Artes na sa ilalim ng proyektong ito, magkakaroon ng sapat na espasyo para sa mga senior citizen. Ang park po na ito ay may mga features tulad ng nature-based solution kung saan yung tubig ulan po ang gagamitin natin na pandilig sa mga halamang ilalagay dito. Ito po ay magkakaroon ng mga espasyo para sa ating mga senior citizens kung saan pwede po kayong tumambay, magchismisan, pero higit sa lahat, makapagsumba para po sa inyong mental and physical health. Bukod dito, hindi rin papahuli ang fur parents dahil kasama sa plano ang pagkakaroon ng community pet park na isang pasilidad na madalas ay sa mga pribadong subdivision lang makikita. Umaasa naman ang pamahalaang lungsod ng Maynila at MMDA na sa oras na matapos ang Plaza Azul ay hindi lang kaligtasan at liwanag ang hatid nito, kundi pati na rin makapagdala ng masiglang komunidad para sa mga taga-Pandacan. Aga sa mga nakapanayam natin ng mga senior citizen at fur parents na umattend kanina ang groundbreaking ceremony kanina dito sa Pandacan, Maynila, umaasa sila na sa lalong madaling panahon ay matapos itong nasabing parke at mapakinabangan nila dahil isa rin ito aniya sa maaari nilang mapaglibangan lalong-lalo na dito sa busy na lugar gaya sa lungsod ng Maynila. Ayan po na update, balik sa inyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. At para naman sa ating weather update, isang panibagong low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Habang patuloy na nagpapaulan sa Northern Luzon ang amihan. Ang iba pang detalya hatid ni Charmaine Varilla, weather specialist ng DOST Pag-asa.
Base nga sa ating latest satellite animation, si Bagyong Ada ay huling namataan sa layong 820 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, may taglay na ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na umaabot hanggang 70 kilometers per hour. Patuloy nga itong kayong kumikilos pa north-eastward sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala na nga itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa, ngunit ito na lamang northeast monsoon ang siya nakakaapekto sa Northern Luzon at nagdadala na mahihinang mga pag-ulan dito sa may parte ng Cagayan Valley maging sa may Cordillera. Sa nalalabing bahagi nga ng ating bansa, asahan natin yung magandang panahon, ngunit andyan pa rin yung tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dala ng localized thunderstorms. Meron nga tayong bagong binabantayan na low pressure area na naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli naman niyang namataan sa layong 2,245 kilometers silangan ng southeastern Mindanao at kumikilos nga ito ngayon pa north-northwestward ng may kabagalan. Patuloy nating antabayanan ang magiging updates ng Pag-asa hinggil nga sa possible development nitong low pressure area, bagaman sa ngayon ay mababa pa yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Ngunit pinapakita nga sa ating tropical cyclone threat potential na may posibilidad na naman na lumapit nga ito dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Base naman sa latest forecast track ng Pag-asa, asahan nga natin na ngayong araw, patuloy yung magiging pagkilos nitong si Bagyong Ada pa east-north-eastward at maaaring mamayang gabi ay mas bumaba yung pagkilos na nga nito patimog silangan. Asahan nga din natin na bukas, kasabay ng pagbugso ng northeast monsoon ay ang patuloy na pagbaba ng track o pagkilos nitong si Bagyong Ada at maaari pang tuluyan din itong humina at maging isang low pressure area na nga lamang. Inaasahan din natin or meron ding posibilidad na maaaring malusaw na nga ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Although wala tayong nakataas na wind signal sa alinmang bahagi ng ating bansa, asahan nga natin na dahil sa pagbugso ng northeast monsoon, ang northern and eastern portions ng Luzon, maging ang eastern portions ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay makararanas ng mga malalakas na hangin. Pagsapit ng kinabukasan hanggang sa Thursday, malaking bahagi na nga ng Luzon, buong Visayas maging ang northern and eastern sections ng Mindanao kasama ang isla ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi makararanas din ng mga malalakas na mga paghangin. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan sa mga areas mentioned na mag-ingat po sa peligrong dala nitong mga hangin na taglay nitong northeast monsoon. Sa ngayon ay may nakataas tayo na gale warning dito nga sa may Batanes at Babuyan Islands. Kaya naibisuhan po natin lahat ng sasakyang pandagat sa mga areas na yan na ipagpaliban muna ang paglalayag dahil napakadelikado ng taas na mga pag-alon. Dito sa may seaboards naman ng Northern and Central Luzon, maging sa may Eastern seaboards ng Southern Luzon at Visayas, makararanas naman ng katamtaman hanggang sa mga matataas na mga pag-alon. Kaya kahit walang nakataas na gale warning po dyan ay mag-ingat din po lahat ng mga maglalayag. Sa nalalabing bahagi naman ng karagatan ng ating bansa, magiging banayad hanggang sa katamtaman ang mga pag-alon. Nakaranas ng ashfall ang mga barangay na sakop ng bayan ng Legazpi City at Daraga sa Albay. Bunsod pa rin ang pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Mula sa Legazpi City, Albay, may report si Ryan sa Latandol Live. Ryan, may paliwanag na ba ang PHIVOLCS hinggil sa nangyaring ashfall mula sa Mount Mayon? Yes, magandang tanghali. Ayon sa PHIVOLCS, ito ay nagmula sa mga rockfall events at itong pyroclastic density current na nalulusaw, nagkakaroon sila ng mga small particles habang tinatahak itong dalisdis ng bulkan at ito ang dinadala ng hangin o tinatangay ng hangin papunta dito sa mga komunidad sa Legazpi City at sa Daraga Albay kagabi. Kagabi nga ay nakaranas din ng ashfall ang mga barangay na sakop ng bayan ng Legazpi City at Daraga Albay. Sa videong kuha sa barangay Mataanag, Legazpi City, makikita ang pag-ulan ng abo sa kanilang lugar.
Ang karamihan sa mga residente agad na nagsuot ng face mask. Kwento ni Maribel, akala niya ay umaambon lamang sa kanilang bahay pero abo na pala ito mula sa bulkan kaya nangangamba siya na posibleng mangyari sa Mayon. Namin pala, ano ba tawag doon? Umaambon, pero abo pala yon. Nung hinawakan ko yung sasakyan, makapal yung abo. Kaya di kami natutulog kasi nakakatakot. Kaya nakaredy yung sasakyan. Paliwanag ng DOST PHIVOLCS, ang pagtaas ng seismic energy at pagbuga ng sulfur dioxide mula sa Bulkang Mayon ay dulot ng mas mataas na pagguho ng bato at pag-agos ng pyroclastic density currents o uson na palatandaan ng pagtaas ng laba sa bunganga ng bulkan. Naitala rin ang malakas na pagbuga ng gas kung saan umabot sa 4,917 tonelada kada araw ang SO2 na siyang pinakamataas sa loob ng nakalipas na 15 taon. Bagamat bahagyang bumaba na ang seismic reading, posibleng senyalis ito ng panibagong pag-akyat ng magma na maaaring magdulot ng mas malakas na aktibidad ng bulkan. Samantala, upang masiguro ang maayos na kalusugan ng mga alagang hayop ng mga residente na naninirahan sa 6 km permanent danger zone ng Bulkang Mayon, nagsagawa ang veterinary mission ng Municipal Agriculture Service Office ng Daraga Albay. Sa aktibidad na ito, nagbigay ng libreng deworming at vitamin supplementation para sa mga hayop na nasa polling area ng Barangay Budiao, Daraga Albay. Paraan kasi ito upang maiwasan ang magsasaka na bumalik sa kanilang lugar ngayong may banta sa pagsabog itong Bulkang Mayon. Yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Salatandool. Naglunsad ang search and rescue operation ng mga otoridad nitong Lunes sa karagatan ng Davao Occidental matapos umanong tumaob ang isang bangkang sinasakyan ng 11 recreational divers malapit sa bayan ng Governor Generoso, Davao Oriental. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Davao Occidental, nanawagan sila sa mga residente sa mga baybaying lugar na makipag-ugnayan sa mga otoridad sakaling may mamataang mga diver o makatanggap ng anumang impormasyon kaugnay sa insidente. Kinumpirma rin ni Lay Brosas ng Philippine Coast Guard, Davao, na naipadala na ang BRP Malamawi sa southern portion ng Davao Gulf kung saan huling nakatanggap ng mensahe mula sa mga biktima. Batay sa paunang ulat, umalis sa mga diver bandang 1:00 ng hapon sakay ng motorbangka Amehara patungo sa isang diving site. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap ng mensahe ang Coast Guard na tumaob ang bangka at kumakapit na lamang sa katawan nito ang mga pasahero upang mabuhay. Sunod-sunod na mahihinang pagyanig ang naranasan sa Sultan Kudarat mula pa kaninang umaga kung saan umabot sa magnitude 5.2 ang pinakamalakas na naramdaman bandang 3:00 ng madaling araw kanina. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naganap ang tectonic earthquake sa layong 44 na kilometro timog kanluran ng Kalamansig at may lalim na 2 kilometro. Naramdaman ang intensity 4 sa Kalamansig habang umabot naman sa intensity 3 at 2 ang pagyanig sa ilang bahagi ng General Santos City, Sarangani, South Cotabato at mga Karatig, lalawigan. Ayon sa PHIVOLCS, posible ang mga aftershock, ngunit hindi inaasahang magdudulot ng pinsala ang naturang lindol. Magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad ang mga otoridad sa Baguio City kaugnay ng nalalapit na pagdaraos ng 30th Panagbanga Festival. Bukod sa deployment ng mga pulis, gagamit din ang mga drone para sa mas malawak na pagmamatyag sa mga lugar na dadagsain ng mga tao. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doc Tulero, live. Grace, anong paghahanda ang isinasagawa ng mga otoridad dyan sa Baguio kaugnay ng ipatutupad na mahigpit na seguridad sa Panagbanga Festival? Yes, Ella, magandang tanghali. Nakahanda na nga ang mga otoridad sa Baguio City sa paggamit ng mas pinalawak na security measures para sa nalalapit na 30th Panagbanga Festival.
Ayon sa pamunuan ng Police Regional Office Cordillera at Baguio City Police Office, maaga pa lang ay nakaplano na ang deployment ng tao, kagamitan at sistema ng koordinasyon para sa lahat ng events. Isa sa mga binigyang ng puliin ng pulisya ngayong taon ay ang paggamit ng drone bilang karagdagang mata. Sa himpapawid gagamitin ang mga ito para sa real-time crowd monitoring, pagmamatsyag sa traffic flow at agad na pagtukoy ng posibleng banta sa seguridad, lalo na sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng tao. Bukod sa drone monitoring, naitayo na rin ang isang Joint Operations Center na magsisilbing command hub sa buong pagdiriwang. Dito pinagsasama-sama ang impormasyon mula sa mga nakadeploy na tao sa ground, drone units at iba pang kasamang ahensya. Nagsagawa na rin ng communication exercises ang mga otoridad upang masigurong iisa ang utos at malinaw ang mga instruction na ipinabababa mula sa command level hanggang sa mga nakadeploy sa ground. We aim for zero incident. Paano natin ma-achieve yun? We'll make sure na yung mga gaps na noted by the BFFI and the PCPO, kailangan ma-address na natin yun at hindi na natin maulit. Kasi nga, ang kagustuhan natin is there will be a smooth flow of every events. Hindi lang doon sa major days na alam natin, yung 3 araw, but also pati na rin yung mga pocket events. Ayon naman sa Baguio City Police Office, mas pinalaki ang bilang ng ide-deploy na personnel ngayong taon. Mula sa humigit kumulang 850 noong nakaraang panagbanga, umaabot na sa mahigit 1,100 ang ide-deploy na pulis ngayong 2026. Bukod pa sa mga karagdagang tao mula sa regional headquarters at iba pang unit. For this Panagbenga 2026, we increase it to from 850 to 1,100 in deployment. And aside from that, we have also mga trained, certified drone pilots. Meron po sa tayong isang platoon, drone patrol. All we have to do is the request for them. Although dito sa Baguio City Police Office, we have actually 3 certified na drone pilots. Certified yun. May training prior to yung handling those kind of equipment. Inaasahan ng mga otoridad na papalo sa 150,000 hanggang 160,000 ang mga dadalo sa mga pangunahing aktibidad tulad ng Grand Float Parade at Street Dance Parade. Posible pa nila na tumaas ito dahil sa mas pinalawak na aktibidad ngayong taon. Kasabay nito, mas maigpit din ang ipapatupad na traffic management. Mas marami ang i-deploy na traffic personnel, mas maaga ang traffic restrictions, at mas pinalakas ang information drive hinggil sa mga alternative routes at traffic scheme para sa mga bisita at residente ng Baguio City. Ella, sa kabuuan sa tulong ng pinalakas na deployment ng pulisya, mas mahigpit na traffic management at paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drones, tiniyak ng mga otoridad na handa sila na panatilihing ligtas, maayos at payapa ang pagdiriwang ng 30th Panagbenga Festival dito sa Baguio City. Hinihikayat din ng mga otoridad ang mga bisita at residente na sumunod sa mga ipinatutupad na traffic scheme at security measures at iwasan ang pagdala ng mga ipinagbabawal na bagay at makipagtulungan sa mga nakadeploy na pulis at volunteers para sa maayos at ligtas na pagdiriwang ng Panagbenga Festival. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Umabot na sa 19 ang nasawi sa malalaking wildfire sa Chile habang patuloy ang paglikas ng libu-libong residente at pakikipaglaban ng mga otoridad sa mahigit 30 sunog na pinalala ng matinding init at malalakas na hangin. Ayon sa gobyerno, inaasahang aabot sa 37 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa, dahilan para sa posibleng pagdami pa ng mga bagong sunog.
mahigit 300 bahay na ang nawasak at higit 1,000 pa ang patuloy na sinusuri. Una nang idineklara ni Chile President Gabriel Boric ang state of catastrophe sa mga rehiyon ng Nuble at Biobío dahil sa lawak ng pinsala ng wildfire. Tinatayang mahigit 35,000 hektarya ng lupa ang natupok ng apoy at sinabi ng mga eksperto na ang kombinasyon ng matagal na init, tuyong vegetation at pabago-bagong hangin ang dahilan kung bakit naging mabilis at mapanganib ang pagkalat ng mga wildfire. Inibitahan si Russian President Vladimir Putin na sumali sa US-led Board of Peace na pinamumunuan ni US President Donald Trump na layong resolbahin ang mga pandaigdigan digmaan at pangasiwaan ang reconstruction at governance sa Gaza Strip sa Palestine. Kinumpirma ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov ang imbitasyon mula sa White House, ngunit sinabi na nililinaw pa ng Russia ang ilang issue kaugnay ng alok ng Washington. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung tatanggapin ni Putin ang imbitasyon ni Trump. Kabilang sa mga inaasahang kasapi ng Board of Peace sina US Secretary of State Marco Rubio at dating British Prime Minister Tony Blair, bukod sa iba pang global figures. Nanawagan si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ng snap election kasabay ng pagbuwag ng parlamento sa Biyernes, 3 buwan matapos siya maupo sa pwesto. Nakatakdang ganapin ang snap election sa February 8 kung saan pagbobotohan ang 465 seats sa lower house ng parliament at magiging unang electoral test ni Takaichi bilang unang babaeng prime minister ng Japan. Ayon kay Takaichi, nais niyang malaman mula mismo sa mga mamamayan ng Japan kung siya ay karapat-dapat mamuno sa bansa sa gitna ng mataas niyang approval ratings na umaabot sa 60 hanggang 80%. Layunin ng maagang halalan na palakasin ang posisyon ng kanyang Liberal Democratic Party sa House of Representatives at makakuha ng mas matibay na mayorya para maisulong ang mga polisiya kabilang ang mas mataas na public spending at depensa. Gayunman, itinuturing na mapanganib ang hakbang dahil nananatiling hindi popular ang partido ni Takaichi at may tumitinding issue sa cost of living sa Japan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 32, versikulo 10 na nagsasabi, maraming kapanglawan ay sasapit sa masama, ngunit siyang tumitiwala sa Panginoon, kagandahang loob, ang liligid sa Kanya sa palibot. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.